Of, of, ano yung 11D? Ano yun? Section? Yan. Sira yata yung ano ko kasi may adapter akong nilagay. Okay? Okay na? Okay. So, ulitin natin. No, from the start. Sorry, di ko napansin. Sira pala yun. Okay, nagdulus pala yung cord. Kasi I'm using a headphone. Hindi ko napansin. Okay. So, forgive me about that. Okay. So, let's proceed, no? And then, a canoeing, it is originally made from large tree trunks, no? And then, a canoe is wide open. Open lang siya. Yan. And then, a cancer and one hand sits on a raised seat or kneels in the bottom of the boat and uses a single blade paddle, no? Single blade paddle lang siya, no? Pwede ka mag-paddle dito, yan. Okay, nagpo-float na lang siya. Kaya balancing din yung kapag ikaw na nandun. Okay? Siguro naman
hindi pa naman bago yung hindi pa nakakasakay, no? Imposible naman, no? Para na lang yung taong Maynila ka talaga, no? Hindi mo talaga siya na okay. Hindi pa rin ba okay? Naririnig ko na sa cellphone ko eh. Okay. Okay. Ulitin ko yung cord ko nga kanina is dinugtong ko kasi yung ano ko, headphone ko. For headset lang pala siya, wala siyang mic, no? Then yan, kinonek ko na kagad. Dinirect ko na sa PC, ano. Okay? Okay, so yan yung Kanoy, no? Lahat naman siguro yung mga, lalo na pag hilig kayo gumala sa mga summer, so mostly yun yung mga event doon, no? Maraming mga ganun. If gusto mo pumunta sa malalim na hindi ka lumalangoy, so you can use canoe, no? Or kayak. Yan yung dalawa doon na lagi na ginagamit, no? Kasi mahal din yung bayad eh. Pagkakalam ko, sa Bataan kami last time, last year pa yun. Tagal na panahon na, no? I think 200, one ride lang yun. Bali, 3 ikot lang, ganun. So, yun, mahal na siya. 'Di ba? Pero that time, hindi pa siya ganun kamahal. Hindi gaya ngayon eh. Ngayon, nagka-pandemic pa. Di ko lang alam kung magkano na ngayon. Okay? So, Kanoy, isa-compose siya ng trunks, no? Mga malalaking kahoy. Then, pinagkumpul-kumpul siya. Okay? Then, malalaman natin mamaya yan. Okay? And then, kayaking. So, ang different ng canoe sa kayaking, yung canoe is wide open yung sa taas, and then in kayak or kayaking is maliit lang, for one person lang talaga siya, no? Pang single ride lang siya. Okay? So, kayak or kajak, meaning man's boat or hunter's boat, originated from the Inuit, no? And Inuit means a person. And then Aleut tribes, yung Aleut is mga kind of tribes ng mga gaya ng iba't ibang Arctic na gumagawa ng mga boat that time, no? And then in the past century lang, and then ngayon modern, pina-improve lang 'yun. Then ang Arctic, North in America. Okay? So nawala ako doon. So a kayak has a covered deck, and kayaker extend legs and are seated low or something sometimes on the deck. It uses double-bladed or a paddle, no? Double-bladed paddle yung ginagamit niya. Hindi gaya ng canoe. It's only uh, single blade lang, no? Either you can mag-paddle ka sa kabila, left and right, no? Unlike this one na pwede mo siyang ipatong boat sa taas, and then yun, ano lang, smooth lang yung ano mo, no? So, hindi naman sila halos nagkalayo. It's almost the same lang, no? But in kayak, ikaw lang talaga, single ride lang, no? Ikaw lang mag-isa. While canoe is pwedeng dalawa. May iba pa nga sa competition, may ginawa pa yung canoe is hinabaan pa nila lalo for maramihan, no? Okay? So, canoe and kayak, both required a paddle, no? Required talaga sila kasi hindi ka tatakbo kapag wala yun, no? And then, propulsion and steering, okay? So, propulsion means ikaw yung nagda-drive dun, then
pinupush mo sa forward. And then steering means to have a control of the movement. Kasi for example, kakaya kayo dun sa river, no? Lalo na pag pababa. Yun, so delikado yung ganun, no? If di ka marunong mag-control, kahit nga yung iba kahit gano'ng kagaling, tataob pa rin. Okay? Pero hindi naman siya talaga to nagsisink sa ilalim kasi hindi naman siya ganun ka heavy, no? Medyo light lang yung weight niya, and then if tataob man, pwede mo siyang mabalik, no? And then wala ring masisirang mga wirings kasi ah, ikaw lang yung makapagpa-under sa kanya sa pamamagitan ng paddle. Okay? So these are the basic parts of a canoe. First is yoke. A beam in the center of a canoe that allows the canoe to rest on a person's shoulder when portaging. No? So, yan yung mga parts. Yan yung starboard, stern set. Yan. So, kala mo yun yung unahan pero ito yung nasa unahan. No? With bow set, port, a bow, and then a kneel or a center line, a hull, a gunwale, a thwart. Yan yung mga parts ng canoe, no? And then stern, it is a rear end. So, yun yung pinakadulo dun. Gunwale acts as structural support and it define shape of a boat, no? Siya yung di-define lang kung anong klaseng shape na gusto niya i-form or yun. Ipapa-shape siya na gunwale siya na ganun, no? And then thwart, crossbars reinforcing the canoe and prevents sides from falling apart under load. Okay? So yung thwart, siya yung nag-hold dyan kasi pag na-overload or marami kang nilalagay-lagay dyan, yan, bubuka yan, di ba? So siya yung nagsusupport dyan para hindi, yan, mayroon dyan, marami yung mga thwart na nakalagay. Okay? Then set, yung upuan mo dyan, kung saan ka pwesto. If gusto nyo yung dalawahan, nandun yung isa. Okay? Kung gusto mo ikaw lang, pwede ka dito. Okay? And this is the bow. This is the front part. No? Ito yon, yung mahabang malapad. Okay? Baka first time mo pang sumakay, and then walang mag-guide sa'yo. For example, yung thwart niya is kasi may ibang style ng canoe is yung thwart niya is marami, no? But then ikaw na bahala kung saan ka uupo. May mga ganong style. So, di mo alam kung saan yung unahan, no? So, wag makita kayo ng may ganto, yan kaagad. Kasi sometimes, akala mo yun yung unahan, yung likod pala yun. Okay? And then, let's talk about the basic parts of a kayak. Okay? So, we have ganun din. We have the stern, we have a bow, and then deck. So, marami siyang medyo iba yung mga parts niya doon. Okay? So, we have a deck, the top half of the kayak. Ano? So, ito siya. Yun yung nakakover dyan. And then, foot brace found inside where feet rest. No? So, nakatago lang yung foot brace doon. No? Kasi ipapasok mo yung paa mo dito. No? Nandyan lang siya. Okay? Then, hatch. Ito. Covering on the deck where food and gears can be stored. Yung mga lagayan nyo, for example, yung marami kang gamit, so yun, lalagay mo dyan. No? Then a cockpit, opening in the kayak's deck where the paddler sits. No? It can be covered with a spray kit or waterproof kilt that is placed around the waist, then slip over the cockpit, rim, or coaming. Coaming means yun yung nakakover sa kanya, yung cockpit, ito yung coaming na nakapalibot para if may tubig na tatalasik dyan or dito lang or medyo bababa and then hanggang ganyan yung tubig, hindi siya papasokin pa kagad, no? May cockpit pa siyang nakasupport, no? Para hindi ka pa mapasok agad.
Pero na lang pag sobrang heavy mo na talaga or yun, tsaka pa siya mapasukan ng tubig. Okay? In the hull, it is the bottom half of the kayak. So ito siya. Okay? So there is the starboard, ganun pa rin, halos kapareho lang sila ng canoe, but in kayak, meron siyang deck, meron siyang cockpit, meron siyang uh, foot brace para uh, pwestuhan ng paa mo, no? Para kang sumakay dito ng racing na yung maliliit. Yan, nagre-racing ka na ikaw lang mag-isa, then pinapasok mo yung paa mo, no? Yan yung style. Then the characteristics of a canoe or kayak, no? So we have a length, the distance from the tip of the stem to the tip of the bow. Then the beam, so yung may beam siya. So the width of the boat and is measured at the widest part of the canoe or kayak. Okay? So if yan yung mga characteristic, no? And then we have the bottom shape. Okay? So there are three basic types of bottom shapes. We have flat. Okay? Flat is designed as a good stability in calm waters. However, the characteristics of this boat provide the easy turning boat spin, no, in rougher waters such as white waters. Okay? For example, nag-ride ka sa uh, flat water lang. So, yun. Madali ka lang makaikot na agad-agad, no? Kasi control yung paa mo, naka-flat doon. So, para ka lang, ano, no? Mabilis ka lang mabilis mo na siya i-control, no? Hindi gaya ng canoe kasi yung canoe wide open, maaring pasukan ka ng tubig yun, baka tataob pa kayo kagad. Then the second characteristics of the canoe or kayak is a round, no? This is the design for speed and efficiency. One may feel a little shocky when one steps in it, no? But with experience, one may feel that a round shape will give the stability in most waters, and it is actually easier to propel through the water. Okay, so the trade-off, however, is balancing the boat in a upright position. Okay, so para siya yung nagtitrade and then nagbabalance sa boat if the magiging upright, yun, nakaganon na yung position niya, no? Upright na siya. And then the third one is V. Okay, this boat is in between the flat and round bottom, no? Bottom design boats. Thus, with practice, it comes with a good all-around performance. Okay, so yung V shape yan siya, yun yung wala akong makita ang ano. Yun siyang V na naka ano sa bow and stern, no? So ganun talaga yung style ng boat niya, no? Gagawa ka ng kayak, so or kind of kahit anong boat, no? May V style talaga siyang forma. Hindi nawawala yan kasi siya yung nangunguna pag ano kasi mabilis siyang hindi gaya ng flat, medyo pag maalon kasi gano'n. Gano'n 'yan kahit sa lahat ng boat na nakikita nyo, halos lahat is may V na naka-design sa kanila. 'Yun sa kapatid ko, yung tinanong ko 'yun that time when we was elementary, I think pa 'yun, mga elementary time namin. Sabi ko, "Ba't may ganyan yung barko, no? Ba't may matulis sa harap niyo?" Matulis 'yun, 'yan yung V, sabi niya. Kasi 'yan yung hahati ng tubig. 'Di ba? Ang kulit niya. Sabi ko, hahatiin pala yung tubig diyan. Paano mahati? 'Di ba mga ganun-ganun pag mga usapang pambata pa, no? So a V is design siya, no, para sa mga good all around performance. Okay? And then a profile or sides of a boat, tumble home design.
The sides of the boat curve inward as they come up, no? Which makes the beam narrower on the deck. This allows the paddler to reach the water easily while at the same time has the stability or a wider and kayak. Okay. And then flared sides. The sides curve outward or flares out, making the beam wider, or it goes deeper in the water. Cargo weight becomes heavier, and the beam becomes wider before giving a more stable feeling. Okay. And the third one is straight sides, is a little bit of the two, no? Yung mga maliliit na bagay na nasa boat, no? Yun yung mga nandun. Yung sides na nakikita nyo kasi wala pa naman tayo kasi nakikita na yung boat niya ano pa yung ginawa pa no? Nakikita natin gawa na, lumulutang na sa tubig. Okay? Okay, so here are some of the paddling activities that you choose from, no? Kung ang gusto niyo mag-vacation, no? Kung gusto niyo gumalagala, no? Okay, so we have the first one is sea kayaking. Okay, so it is done in open water such as the ocean or the lake. Kayaks may be sit on top or deck design. So ganito siya. Yan. Kala mag-isa, ang boring kapag ganyan, di ba? Gagala ka tapos ikaw lang mag-isa, no? Kausap mo sarili mo, no? Camera lang, picture. Ganun. Pero pag marami kayo, pwede rin naman. Pwede rin namang sabay-sabay kayo doon, no? Kaya wag lang talaga gawin mag-isa kasi mahirap magsulo eh. Lalo na pag sa galaan, tasulo ka lang. Kasi may iba kasi hindi marunong maganyan or natatakot silang magkayak, no? Yan. Pero may nag-assist naman yan if you're a first timer or beginner. So i-assist kayo na ganyan ka lang huwag ka masyadong pumunta doon kasi baka tataob ka, walang sa'yo, walang sasagip or ganyan, no? Pero pag magaling ka na dyan, so kahit saan ka, wala namang bawal doon kung marunong ka lang talaga or marunong ka ding lumangoy. Okay? And then white water kayaking or canoeing. It is the paddling down the white water rivers. A flat bottom boat will help the boat spin in the water, and on the rapids for practicing various maneuvers. The rounded bottom will involve paddling downriver from one point to different point and usual a distance of several miles. Okay, so for example, yung mga may mga down water, yung mga nakikita nyo mostly sa mga wala pa naman yata naka-experience ng ganito no? Sa inyo dyan, no? Na yung down water, no, white water na pababa yung then yung iba may falls, no, doon sila sa tuktok and then yun, so rin nila yun, may mga ganong na eksena, di ba? Okay. So ganun, ito yung mga malakas lang loob, no? Magaling ka na, malakas lang talaga loob mo kasi once na hindi malakas loob mo, yun, maaari ka pang madisgrasya dito. So masarap yan, feelings na ganyan, no? Hindi ka tataob. Kasi or nakakaya ka medyo ipit yung paa mo, di ba? Medyo nakakaba kapag ganun. Pero pag nandun ka, yan, exciting pala pag nandun na, no? Di ko pa na-try yan, but gusto kong i-try soon. Soon pa lang. Okay? And then the next one is flat water recreation. Okay, it is a relaxing canoeing or kayaking where you can take a gentle paddle then a calm river, no, ocean or lake.
to do sightseeing. So ganito lang, ah, nasa ano lang, lake ka lang, yung tahimik na ano lang, flat water ka lang. So walang alon, walang hindi tumatakbo, hindi ka pababa. Yan, flat lang talaga. Parang ano ka, nagmumuni-muni doon, no? Ganun lang 'yun. Mga kasama ka pang mga pato diyan. Then sailing is where the canoe or kayak is fit with a sail, no? Kung ganun. Okay? So kung mahilig kayo sa anime, nakita niyo si Luffy, no? Si Luffy. Yung first pa siya na gusto niya maging pirate, no? So yun, gumawa siya ng ganito para pampabilis ng or mga kind ng ano, kung hindi nyo bet yung canoe na nagsiselling ng ganyan, yung Pirate of the Caribbean, yan, diba? Binababa nila yon para pampabilis, no? Pampabilis nila ng takbo, pampadagdag. So, ganun din sa canoeing or kayaking, no? Pwede mo siyang gawin para hindi ka na magpapadel, no? Relax ka muna. Balance-balance ka na lang. And then the surf kayaking is where the kayak is typically fitted with a fin rather like a surfboard, no? So akala natin yung kayak is pang ganong-ganong style lang but pwede din siyang mag-surfing, no? So nakita niyo ng ganito. So sa Philippines wala pa rin nakitang ganito eh. Wala namang ganito kalaking alon dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? So mostly sa ibang bansa maraming ganyan. So pwede siyang gawing surf, no? Mahirap nga mag-surf sa flat eh. Yan pa kaya na nakaganyan, di ba? Surfing pa nga lang, mahirap na. Puro tumba ka pa, puro taob ka pa. Paano na kaya yan, di ba? So mga expert na gumagawa niyan. And then marathon racing is a lengthy race down a river using the kayak or canoe. Okay, so mostly may mga bansa na nagpapa-competition ng mga ganito, no? Kayak, yan. Nakakaaliw din naman na panoorin 'tong mga ganito kasi ang bibilis nila mag-paddle eh. Parang swimming lang. So, getting in a kayak. So, yun yung mga ah, tandaan natin bago kung ano doon, no? May idea na kayo, no? Paano, for example, gagala kayo. So, may idea na kayo kung paano enter ng kayak, no? So, entering in kayak from the dock, make sure the paddle is within reach, no? Dapat malapit, mahawakan mo kasi baka mamaya nandun ka na sa loob, yung paddle nyo nasa labas pa. O, hindi nyo pa maabot, no? Paano pag ikaw lang mag-isa doon? So, no, back jab. Tatayo ka na naman, lalabas ka naman ulit, kukunin mo ulit. Ganun. So, and then, keep in mind that weight should be their centered line. Otherwise, the kayak will tip first. Hold the back and the cockpit calming, and feet should be planted near the center line. Then, left self with the weight mainly supported by hand and move bottom to the cockpit. So, ganun yung gagawin, ha? Baka mamaya yung ano-ano lang yung ginagawa nyo doon. Okay? Hindi kayo nakaayos. And then, getting from the shore, put the paddle right behind the cockpit, coming in the other end against the rock. Okay, so improvise if there is no rock, like using the paddle to get the support from the bottom. Okay, and then take a firm hold from the back of the cockpit, coming with the other hand is keeping the paddle fixed on the rock, no? And then set carefully over the coming and keeping the body weight on the feet, and then lift it 1 foot inside the cockpit, no? Remember, to keep the balance, getting out of the kayak is done in the same way you put in opposite order. So kung paano ka pumasok doon, kung ano yung ginawa mo para ma-balance ka,
or example, hindi pa marunong, hindi pa masyadong nasa tubig pa yung lumutang-lutang pa konti yung kayak mo, bababa ka na. So make sure kung ano yung paano ka nag-enter doon, ganun din yung pagbalik mo kasi baka mamaya nakahiga ka na nung nilabas mo na yung na binti mo. So ganun. Okay? So my Zoom meeting will end in 2 minutes. Okay, mag-reconnect na lang after. Okay. So the next one is sa Kanoy naman, how to get in Kanoy, no? So entering from the shore or tandem Kanoy. So Kanoy lang man, mabilis lang naman siyang dali lang naman makano kasi wide open nga siya. Okay? So ganun din, put the paddle in the end of the boat. Slide part of the boat in the water and then hold the boat so it will not float away. Okay? So kung nasa uh, kasi sometimes kasi hindi mo mahawakan 'yun. Para kayong naghahabulan, no? Hinahabol mo yung kanoy, no? So the person who will be seated on the part enters the boat first, no? So kung sino yung nandun, no, sa unahan banda, siya yung mauna kasi pangit naman ah, yung nasa likod yung nauna. So maaring tataog kasi yung nasa unahan is medyo gitna siya, hindi siya masyadong nasa pinakadulo, no? Unlike sa nasa stern, yung pinakadulo is yun, nasa puwet talaga siya ng kanoy, no? And then the person should be carefully walk down the center of the canoe while holding the gunwales. Position self din settle. Okay? So, tsaka mo siya isi-settle after that. Okay? Then remember, in entering the boat, keep the center of gravity as low as possible. Okay? So, you can minimize the chances of flipping the boat over. Okay? And the second person, kung sino may kasama mo, kung gusto mo may kasama magkakanoy, be careful for lalagay mo yung 1 foot mo in the center of the canoe and